Alam mo, nung panahon, lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice, Ayan. meron siyang 350 million na confidential funds. Nako. Nag-request siya kay Saldico ng additional. Kay Saldico talaga. Kay Saldico, may request siya eh. 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history ng Secretary of Justice. May 1.5 billion na confidential intelligence fund. Grabe pala tong si Boying. Meron pala siyang comfy pad. Ayun na sinasabi ko, ito kasing Okta kung ano-ano pinagpupost. Maging itong si Congressman A.K. Irishi, natatawa na sa mga pinagpupost itong Okta eh. O sige na, number 1 na si Lenny. Mantakin nyo, itong si Congressman A.K. Irishi, dilawan to. Pero siya, pati siya natatawa. Alam mo kasi natin ang katotohanan dito sa mga numero na to. Bottom line, yung solid na base ni BP hanggat hindi nila nagigiba ang Visayas at Mindanao, hindi nila tatalunin si Vice President Sara Duterte. Sino ba ang boboto kay Leni Robredo? Yung mga nagda-drive-thru sa Naga. Pambira, ilan lang yun. Diba? Okay, solid na baluarte na niya yung Naga. Oh, yung ibang Talyanista at Ensaymada, yung mga vlogger ni Marcos Jr. Pero ito sigurado ko sa inyo, walang lasa sa Mindanao si Leni Robredo. Takot na nga yan eh. Takot na ho siyang tumakbo ng pagka-presidente kasi pagka natalo pa siya dito sa susunod na to, tumakbo siya ng isang beses. Presidente, natalo siya ni Marcos Jr. Partida, magkalaban yung dalawa na yan ha, magkalaban. Pero dito sa darating na hahalalan sa 2020, magkakampi ho sila. Para saan? Para labanan itong si Vice President Sara Duterte. Anong ginawa ni Marcos at ni VP Sara kay Marcos Jr.? Wala. Bakit galit na galit si Marcos Jr. kay VP Sara? Kasi nagnakaw sila. Kasi binalahura nila ang kabad ng sambayan ng Pilipinas. Ngayon, alam nitong si Bangag, pagka naging presidente si Sara Duterte, may kalalagyan sila. Si Boying Rimulya, yung panaginip na presidente si VP Sara, na ano ho yan? Na-nightmare siya, na-nightmare. Yun ho talaga ang pinaka-kinatatakutan nila. Di ba, Congressman Egay? Dito sa video na to, papanoorin ho natin ang bulahan nitong si Lord de Vera at nitong si Congressman Egay Irishi. Pero bago ho yan, tingnan ho muna natin ang pinaka-latest research ng Okta Research. Eto. Oh. Ano kasi, may problema talaga. Ito na, Mindanao. Duterte Marcos, ba't nyo pa kasi pinagpipilitan niyang Duterte Marcos? Wala ngang ganyan. Mga bangag na rin ba tong mga taga-Okta na to? Mga bangag na ba kayo? O namalitahan kayo? Hindi pa pumili si VP Sara. Ang laban ngayon, Sara versus all. Wala pa siyang Vice President. Kaya pagka ikinabit nyo yung pangalang Marcos sa kanya, natural. Di ba? Bababa numero niya kasi maraming galit dito sa administrasyon ng ading niya. Tama mali. Kayo naman taga-Okta. Lalaruin nyo lang ang numero at naratibo. Ganyan pa. Huwag ganun. Hindi nyo makukuha siya ganyan ng sambayan ng Pilipino. Ang bottom line dito. Okta, makinig kayo ha. Baka akala nyo maloloko nyo kami dito sa PH Update. Ang dahilan kung bakit nyo isinama si Amy Marcos, kay VP Sara, sa nag-iisang kadahilanan para bumaba sa survey si VP. Bakit? Unang iisipin ng ating mga kababayan na makakakita sa survey na yan, kukuba si Sara Duterte? May depresya ba siya sa utak? Itong mga Marcos na to, pinatapon na sa dahig Netherlands sa kanyang ama, tapos ang Vice President niya, mangga pa. Nag-iisip ang mga tao. Ngayon, yung mga hindi malalim sa politika, baka akala nila si Raulo pa si VP Sara nito. O doon sa mga ibang vlogger dyan na gusto maging VP ni VP itong si Marcos Jr., VP ni President Sara Duterte itong si Amy Marcos. Yan ang magiging resulta. Bakit? Magmumukhang ika nga kurung-kurung ang naratibo.
pagka ginawang VP ni President Sara itong si Amy. Hindi talaga siya viable. Hindi siya pwede. Yan ang sinasabi ko. Yung mga datihan dito sa PH Update, alam ho nila yan. Alam ho nila na hindi pwedeng magsama tong dalawa na to. Nandiyan si Bongo, Malasakit Center. Nandiyan si Senator Robin Padilla, mga Bangsamoro. Mga Muslim ang susuporta dyan. Nandiyan sino pa ba? Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan natin INC nakabackup dyan. Nandiyan si Pastor Tibuloy. Diba? Ang daming pwede ilalagay nyo talaga si Amy. Kayo mga taga-Okra Research, ayusin nyo sa susunod para hindi kayo, hindi ko kayo nabibigyan dito sa PH Update. Mga walang iya kayo. Eto, dito daw sa sa Balance Luzon daw. At saka sa Luzon. Doon na mayagpag itong si Lenny. At itong si... taga Luzon ako. Karamihan ng mga kasama ko dito sa PH Update, especially yung mga kababayan nating OFW, taga Luzon at Balance Luzon. Ilocos, Bulacan, Manila, Caloocan, Cavite, mga nagko-comment sa baba. Para sa mga taga NCR, taga Naga, taga Northern Luzon, taga Central Luzon, mag-comment kayo dito. Pakita ho natin dito sa Okra Research na malaki ang kuning-kuning itong Okra Research na to. Kuning-kuning. Mantakin nyo itatandem si Sara kay Amy Marcos. Kay Amy, sigurado. Hindi. Diba? Masyadong obvious na gustong pababain ang survey ni BP Sara, ikakabit ang pangalan niya dito kay Amy Mangga. Ilagay mo dyan si Robin Padilla. Tingnan natin kung saan pupulutin yan. Lenny Robredo, Erwin Tulfo na yan. Si Rapi Tulfo. Sige. Lagay nyo dyan si Bongo. Lagay nyo dyan si Bongo. Lagay nyo dyan si Marcoleta. Tingnan natin kung saan tayo magpapang-abot. Pag linagay mo dyan si Marcoleta, automatic ang INC. Matic. Linagay mo dyan si Senator Robin Padilla, mga Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao. Tandaan nyo mga kababayan, ang mga kababayan nating Muslim, nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nasa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya kayo dyan sa Okra Research, tigil-tigilan nyo yung mga kaibangan nyo na yan. Tayo dito kay Egay Rice. Former. Take note sa former. May dahilan kung bakit ganun. Kayo kasi Kong Kong Egay, kasi kung ano ng mga talumpati. Ikaw naman kasi Lord Ang gusto kasi ni Lord yung naratibo nakakabit lang sa mga dilawan at pinklawan Okay. I'm just doing my job as the Deputy Minority Leader. Ginagawa rin naman itong si Lord ang trabaho niya. Magpakaaso sa amo niya. Ang may tawag sa amin dyan, Kong, may tawag din sa Caloocan dyan, basag trip ang tawag nila. Pero, okay. Critical ka sa... Ang tawag sa amin dyan, Lord, sa ginagawa mo na yan, dog style. Maraming aspect. Sorry. Tuta. Ano ba yung tuta? Pagka lumaki? Aso. O ano yung style na ginagawa ng mga yan sa death work nila? Style. So, Epekto ng wag mo na ipilit PH. Napapasama lang lalo. administrasyon. Pero unahin muna natin kasi kauulan lang. Okay, yung flood control scandal at this point, Yan, Lord. Magkakasundo tayo dyan. Palakpakan natin to si Sir Lord Rivera. Akala siguro nito si Sir Lord, hindi natin siya papalakpakan. Papalakpakan kita, Sir Lord. anyari na ba, Kong? Tanong mo kay Congressman Irice tapos tumawa ka, Lord. Yung flood control, especially in Metro Manila, ang biggest allocations for flood control isa sa Metro Manila. Pero they are missing the point. Bukod dun sa mga anomalous flood control projects, ang pinakamalaking dahilan ng flooding sa Metro Manila is not the projects, but solid waste. Okay. Nakita naman natin yung sa Parañaque. And Grabe because, ang dahilan din yan, corruption. Kasi sa Metro Manila, yung garbage collection ng mga local governments, lahat yan, ang tawag nila dyan, collect all. Ano So, po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, babayaran lahat ng mga contractors, babayaran ng certain amount. For example, collect all garbage for 10,000 a month. So, pipirmahan lang yon na nakolek, babayaran na sila ng 10,000. Pero ang totoo nun,
they are just collecting 40 to 50% of the solid waste. At lahat ng 50 to 60% nasa mga drainage, nasa mga creeks, na hindi naman nakokolekta. Kasi hindi naman napapasok ng mga collectors, yung mga kaloob-looban ng Metro Manila sa mga urban centers, ganyan lahat ang nangyayari. Kaya yung pagka bumabagyo, makikita mo yung solid waste nandun na sa dagat. Inaanod na lang. Kayo pala ay nagtrabaho sa MMC dati. Yeah. Ang precursor ng MMDA. I'm the chief of the research and monitoring section. Nako, di alam na dapat yan. Yes. Oh. So, halos walang pinagbago mula nung dekada 80. Well, ang pinagbago, yung population. So, the more populated Metro Manila is, the more solid waste. Kasi we're producing around 0.7 to 0.8 kilo per person per day. Per day, ah? Yeah. O kung yung ating DPWH ay pinagmamalaki na, at least hindi ganun katindi yung baha ngayon. Kasi may gumagana rin yung mga pumping stations, Nako. at kung ano-ano pa, mga So naniniwala si Lord Rivera doon. parang proud siya. Well, sa tingin ko, Ayoko ng baboy. Ay, mali pala. Mali pala man. Ako kasi ayoko ng baboy. Si Lord Rivera gusto ko ng baboy, pare. Gusto ko ng baboy. Yan si Lord Rivera. Di ba, Lord? Gusto mo ng baboy? Maraming ganyan sa Philippine politics, mga baboy. Diba? Gusto mo yung cute na baboy, patabang baboy, merong ribbon na baboy. Gusto mo yung baboy na dadali mo sa school, di ba? O punta ka sa Philippine politics. yung baha, dapat Gusto ko ng baboy, pare. Gusto ko ng baboy. makita Says yung kanta ni Lord Rivera, gusto niya daw ng baboy. nila ano ba yung density. Dapat ipaliwanag niya ano ba yung density ng pagulan. Kasi depende yan eh. Kung mas Lord, malakas yung nung mga Lord, nakaraan, talagang yung Kanya rainfall density, mabigat Kanya talaga. Ngayon, hindi naman ganun kabigat. Opo. Kasi parang ano ngayon, El Nino ngayon eh. Okay. So, kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung, pinsan niya agad yung kinuwelyuhan, kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo, kakaiba to ah? Hindi naman totoo yan. Optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Ganun lang yun. Papalakpakan. Pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente? Ang siya nagbunyag? Pinunyag niya Lahat ng ito? 3 years. sasabihin niya? After 3 years, Mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. dahil laglagan na yan. Laglagan na yan. Okay. Kayo ay surrounded pa rin ng mga taong malapit kay Zaldico or may kinalaman kay Zaldico. Anong pakiramdam po nun? At kamusta naman ang bagong speaker, ang humalili po na si Speaker Boji? Well, Speaker Boji, matagal ng politician yan. So, diplomatic. Actually, nung first term ko, kasabay ko na rin yan as representative of Isabela.
So governor yan, so okay siya in terms of handling Congress. Pero siyempre, ang daming power block talaga dyan. Andyan pa rin yung influence ni Speaker Romualdez. Andyan pa rin Talaga ramdam pa rin sila. ramdam pa rin at andyan pa rin si ang majority leader, yung anak ng pangulo. Pero kung may sway, halimbawa, yung block ng pangulo at yung sa anak, bakit yung sa supposed priority bills ay dalawa lang daw yung napirmahan? It's out of 51 to 52 ng priority bills, supposedly. Well, kasi marami naman mga sinasabi na priority legislation na hindi naman talaga sincere. For example, the anti-political dynasty bill, di ba? Natawa itong si Sir Lord de Vera. Hindi daw sincere. Saan nila? Yung fake. Fake. Wala sa puso. Actually, Wala sa puso. Tapos yung kadena. Yung kadena bill ni Senator Bam, di naman naipasa. Yung creation ng Independent People's Commission to investigate infrastructure and flood control, hindi rin ipinasa. So yung mga legislative priority ng Pangulo, hindi naman talaga naipapasa. Sino-sino nga ho ba talaga para sa inyo, Kong Egay, yung mga malalaking isda sa flood control scandal? Kasi sinasabi ng iba na may mga nakasuhan na, pero Diyos ko, yung iba nagsa-state witness na, Kong Egay. Sino po sa inyo, para sa inyo, ang mga ito dapat yung nananagot? Kasi anong nangyari niya, simple lang. In the 19th Congress, very powerful si Speaker Romualdez. So with the cooperation of the Senate, pinapalitan nila yung President's budget. Yung President's budget is actually a product of all a year-long preparation of several departments of government. Ngayon, pinapalitan nila yun. Tapos nilalagay nila doon, karamihan, mga proyekto na malalaki yung kickback. Yung rock netting, yung mga studs sa kalsada. Tapos yan nga, nauso na yung flood control. I would be fair na this started during the time of President Duterte. Pero small scale. Hindi na papakialaman yung mga proyekto na talagang priority, like for example yung Metro Subway. Hindi ko yung tipong sasabihin na sa panahon ni PRRD walang korupsyon. Merong korupsyon. Kasi tayo dito, hindi tayo Italianista ensaymada. 'Di ba? Hindi ho natin pwedeng gayahin yung mga hipokritong Italianista ensaymada na gusto nilang palabasin dito sa administrasyon na to, para bang santo itong si Marcos Jr. at wala siyang ginawang kasalanan. Hindi ho natin gagawin yun. Never. Way na dati napopondohan yon. Yung Clark to Calamba, PNR, elevated railway, napopondahan yon. Pero during the 19th Congress, sa dami ng mga ginawang insertion, pati yon pinalitan. So billion, first time in the history. For example, in Leyte, the district of Speaker Martin, in 3 years, 42 billion. Wow. In the district of Majority Leader Sandro Marcos, 30 billion. Ganon kalaki. Halimbawa, sa district ko, ngayon 2026, 400 million. Hindi pa ni-release. Hindi pa na-release? Because I'm a Pasaway ka critic. raw kasi. I'm the critic. So, ganon ang ibig sabihin, hindi equitable yung distribution. Ibig sabihin, ang kanilang ang distribution nila, kung sino yung mga sumusunod, yung yes man, pangalawa, yung papayag na magkakaroon ng mga anomalous projects doon sa lugar nila. Bago yung budget. Ikaw ba noon, ikay isa sa mga maingay na tumututol talaga sa impeachment ng Vice President. Pero, hindi ka naman alay. No, I'm not against the impeachment of the Vice President. I'm against the process. The process, okay. Yung proseso na ginawa nila. Bakit? Kasi nakita ko yung mga congressman, continuation lang ito nung 19th Congress, na incentivize ng bilyong-bilyong piso ng mga infrastructure flood control projects. Kaya nga,
sabi mo, inaakusahan ni Mayor Benji. Benji. Ang gagawin ko Monday, I will deliver a privileged speech. Sasabihin ko doon kung ano yung nakita ko na mga allocables ng mga prosecutors. Oh. Mula nung 19 Congress hanggang 2026. Kung magkano yung allocations nila at ikukumpara natin doon sa ibang mga congressman. Doon natin makikita kung na-incentivize nga ba talaga itong mga prosecutors na ito. Nako. So, hindi naman lahat. Kasi yung iba namang prosecutors dyan, like Representative De Lima, Representative Jokno, wala naman sila noong 19 Congress. Saka mga party list sila, Yes. hindi mo maka-quantify kung ano yung, kung meron silang allocations dahil national yung kanilang scope. Unlike dun sa mga districts, makikita natin. For example, magkano yung isang prosecutor na from district ganito, makikita mo compared to other district. Kung na-incentivize ba tayo. Pangalawa, kaya naman ako hindi nag-abstain during the voting. I'm not against. Actually, I abstain. Bakit? Hindi nila pinayagan, first time in the history of Congress, na isang miyembro ng Kongreso hindi pwede magtanong sa mga witnesses. Dati ako member, tinanggal nila ako. Tapos nung natanggal na ako, hindi na ako pwede magtanong. So, Uy, may isang pwedeng inahayaan nila magtanong Sino? Kahit hindi member. Sino? Yung anak nung nakadetain ngayon, Si... Marcoleta. Si Marcoleta, hindi siya pwede magtanong. Hindi You siya can tatanong. only manifest, but you cannot ask questions. So, marami akong questions na gustong malaman, pero hindi nila ako pinayagan. Kung magmamanifest ka, wala yun. You cannot seek out the truth by just expressing your opinion. So, marami akong tanong kay Madriaga, marami akong tanong sa COA, marami akong tanong doon sa mga witnesses. Hindi nila ako pinayagan. So, at hindi na itanong yung mga tanong Hindi ko. natanong. Okay, pero ngayon gumulong na kung ino-observe mo ba siya? Yes, Anong of pananaw course. mo rito? Well, dun sa yung unang article, yung sa I don't think na Grave threats. it's an impeachable offense. Yung grave Oo, threats. sinabi mo. Hindi, I don't think that's yung saka nakita ko out of anger ni BP Sara. So yung siguro sabi ko nga kung katangahan yung kanyang threat, katangahan din yung maniniwala. Aray ko, ito naman. Ito. Kung Egay, pagka medyo bumaba na ka, bumibisina ka, ha? Kasi yung mga ibang, mga kasama mo sa PDP laban, paniwalang-paniwala sila doon sa mga sinabi ni BP Sara, doon sa grave threat daw. Ba't ito si Dili? Pambihira naman ito si... Pinapalabas mo pa naman ito si Kapunan dyan sa ano. Huwag ganun. Kung Egay, bumibisina ka ako, alam mo naman, dito sa PH Update, love ko tong si Congressman Egay kahit na dilawan yan. Kasi may prinsipyo. Wala akong pakialam kung dilawan, pinklawan siya. Importante dito, meron siya prinsipyo at paninindigan. Hindi niya inayuna na mga kabalbalan itong administrasyon na to. Threat na gano'n. Di ba? Parang yun ang aking opinion doon. Second, doon sa ito pa lang naman, yung pangalawa. So I cannot prejudge on the Article other 1 articles. sa Confidential Intelligence Funds. Sa intelligence fund, buong Pilipinas, presidente, vice president, governors, mga secretaries, may mga confidential funds, yung mga agencies. Ganyan din naman ang sistema lahat Alias lang yan Pumunta sa Mindanao nga, pag dumating ang balitang-balita, pag dumating na yung confidential intelligence fund, pinaghahatian na lang yan ng mga politiko. So this is a systemic problem na talaga kung bakit ilalagay. Pangalawa, wala namang confidential fund yung Office of the Vice President. Walang line item yan sa 2022 budget. Ang ginawa, nag-request si BP Sara, binigyan ni Presidente ng confidential fund na hindi naman dapat po pwede dahil wala namang confidential funds item dun sa BP budget. But when the friendship turns sour, Ayun na yun. So, saka, alam mo, nung lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice, ayan. meron siyang 350 million na confidential funds. Nako. Nag-request siya kay Saldico ng additional.
Kay Saldi ko talaga. Kay Saldi ko, may request siya eh. 1,150,000,000 additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund. Grabe pala tong si Boying. Meron pala siyang compi fund. Wala na, naloko na. Boying, kinakaya ka nitong si Congressman Egay. Oh. Baka merong ano to, ang tawag dito, yung institutional amendment insertion. So, hindi lang pala ang, kumbaga, in-appoint ng presidente, in your words, para protektahan ng presidente. Kumbaga, si Ombudsman Remulla din ay may confidential stake dito. funds. So it's ako naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng mga confidential funds, baka meron ding Mary Grace Piatos, meron ding mga McDonald's, baka meron ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, ang concept doon, pwede ka maglagay ng aliases. Kasi on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset mo. Pero, okay, Kong Egay, for the record, ikaw ay hindi DDS. Sabi ko nga, nung kinausap ako ni Secretary Vince Dizon, sabi ng Malacanang, ang pakiramdam nila, Sara ako. Sabi ko, paano ako magiging Sara? Di ba kayo mga Sara? Nag-away-away lang kayo. During the time of President Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. And mga advocacy ko is anti-political dynasty. I'm against the political dynasty of the Marcoses. I'm against the political dynasty of the Dutertes. Sabi niya, nakakalakas yung mga sinasabi ko raw na criticism sa Marcos administration. Nakakalakas daw kay Sara. Sabi ko, mali yun. Hindi ako nakakalakas. Kayo nakakalakas dahil mali yung mga ginagawa nyo. Kung pakikinggan nyo yung mga criticisms ko, yung ibang mga private corporation, nagbabayad pa ng critic para malaman nila yung mali. You can take advantage of what I'm saying. Sabi ko, kung pakikinggan nyo ko, sabi niya, hindi, ba't di mo na lang kami tulungan? Sabi ni Secretary Vince Dizon, sabi ko, anong gusto niyong tulong? Yung nakikita ko mali, sasabihin ko, tama. O bakit hindi na lang, kung may nakikita, may sinabi ako, di pag-aralan nyo, baka naman maitama nyo kung ano yung mga mali. Bilang miyembro ng opposition din, Yes. bahagi yun ng iyong... That's a part of the minority. I've been a minority for so long. I fought in EDSA 1, kasama na ako. 20 years old ako, lumalaban na ako sa martial law. O nung panahon, lumaban ako sa EDSA 2, lumaban ako sa Estrada. Nung nag-vote out yung Liberal Party kay Presidente GMA, so kasama din ako. So, yun yung yun yung aking prinsipyo eh. So, hindi ko po pwedeng dahil lang diyan sa pondo, dahil lang isasakripisyo ko yung aking mga Ang prinsipyo. tagal yun ng LP, ano, Kong? Yes. Tama ba? Yes. 80, ilang years ba? 18 years? Mga ganun? 1988 when I first ran as 98. councilor under the Liberal Party. Nag-aksyon demokratiko pa kayo, pero... Last election. Last election. Why? Because nung sabi sa amin ni Vice President Lenny, she will not be running for president. So sabi ko, I'm running for mayor. Pag September 15, wala pang desisyon, I will go to Mayor Isko. Kasi kaibigan ko rin Yes. naman si Mayor Isko. So sabi, hindi tatakbo. Ang objective lang ni Vice President Lenny is to unite the opposition against the Marcoses. So punta na ako kay Mayor Isko. Pero September 27, Pero in fairness hindi pa naman na-unite nitong si Senator itong si Leni Robredo. Hindi pa totally na-unite pero in fairness nakita ko na-unite niya na ang opposition o yung mga dilawan-piglawan para dito kay Marcos Jr. Palakpakan natin. Ito si Leni Robredo. Na-unite niya. Yung pala ang plano talaga niya, ma-unite. bago yung isip niya,
hindi naman ako makatras kay Pero Mayor ito Isko. bang aksyon demokratiko na to is nagtinitrace pa rin ninyo yung inyong philosophy kay Raul Roco? Well, ang LP at ang Aksyon Demokratiko, dati isa lang headquarters niya sa Balay. Yes, kasi talaga sister party yan. Okay. Sa Balay, sa Cubao. Pero yung ibang mga kasamahan ninyo sa LP are aligning themselves with the majority. Kayo lang yata yung They are with the minority also. with the minority. Oh, pero politically, Pero ang problema nga, ako talagang nakakonsentrate ako on the administration. Why? Kasi siya yung presidente sa mga policies eh. Ang dami, ang akin naman policies, hindi naman personal eh. Ang karamihan ng mga kasama ko sa LP, kasama sa majority kasi hati kami. 3 members are with the majority, 4 members are with the minority. Yun ang mga kasama ko sa minority, ilan sa kanila concentrated on against the Dutertes. Pero ang sabi ko nga, mas importante makapagbigay ng check and balance sa administration because declining talaga yung ating economy. Sino ba dapat mong i-check dito? Yung si BP Sara na wala namang pakialam, dapat nga irrelevant na. Irrelevant na siya kung hindi lang talaga pinagtutuunan ng pansin na administration. kung kay upper middle income, Hindi naman totoo yun. Alam mo, yung upper middle income, ang ibig sabihin lang noon, 99 na mahirap, may pumasok na 1 bilyonaryo, nadamay lang. Pero mahirap lang, dinivide lang. Dinivide lang per head, tapos yun na yun. Hindi naman yun ang ano. Okay, At ang pinakamasama, third quarter 2025, 3.9% yung GDP natin. Not getting any. Tapos fourth quarter, 3%. First quarter 2026, 2.8. Ngayon, 2.3%. Wow. Ang inflation natin, more than 6%. Yet, Kong, ang budget, ang pinopropose sa budget for next year na 7.2 trillion is 6% higher than the national budget for this year. Alam mo, ang kinikita natin, 49% pinambabayad natin sa utang. 49, ah? 49, yung income natin, 49%. Ang debt to GDP ratio natin, 65.3. Ibig sabihin, yung ano natin, yung pag-angat natin, 3-4%, ang utang natin, paglago, 10% a year. Kaya tayo utang para Mabayaran. bumilis yung, Supposedly. yung economy. Yung gross, ang mangyari, mas mabilis yung utang. So, mababaon yung kinabukasan ng mga Pilipino. Meron din naman daw nakalaan para dyan, ano? Napaka-generic yung tema ng NEP ngayon, ano? People-centric para daw inclusive at maging resilient. Na people-centric, people-centered. As if naman sa robot magagastosin yung mga pondo. Pero kung mas bababa ng ilang bilyon yung pondo ngayon para sa edukasyon. Pero, of course, pagdating sa BICAM, karaming milagro ang mangyayari dito. Maraming changes. Pero ayoko nang husgahan yung 2027. Hindi ko pa naman napapag-aralan. Actually, wala pa akong kopya. Pero yung mga nakaraang budget, ayuda. Yan yung pinaka-number 1 na yung mga government spending natin, wala sa infrastructure. Hanggang ngayon, wala pa napapagawa ni isang building, ng school building. Ang pinaka-effective nilang programa sa paglalabas ng pera, puro ayuda. Kaya yung mga tao natututo na puro ayuda na lang. Nakanganga, nag-aantay ng ayuda. Maraming Pinoy na tingin nila yun ang trabaho ng gobyerno. Yan. Kaya nga, ang nangyayari, yung work ethics ng mga Pilipino ay talaga nababago. Kung merong at least 150 billion daw na nakalaan para sa flood control. This time pa rin. 107 billion pala. I'm sure this time siguro may karapatan ang Pilipino na tingnan ng maigi yan. At sa tingin mo, this time ba magagamit na sa maayos? Actually, kung gagamitin para sa talagang flood control, maliit yun. Oo nga. Maliit yun. Sa laki ng problema natin,
sa floodings, maliit yun. Tsaka bakit tayo gagastos pa ulit sa dapat nagbigay na tayo dati at hindi pa rin natin napapanagot yung mga dating dapat managot? Kasi hindi naman talaga flood control projects yung ginawa noon. Ang ginawa noon, ghost project. Ghost projects. Diba? Pangalawa, yung mga substandard projects. Sino ba yung nag-identify ng mga flood control? Mga representatives. Hindi ibig sabihin, hindi nakabatay sa isang plano, master plan para sa pag-aayos ng floodings. So, yun, kanya-kanyang diskarte ng mga representatives. So kung yung inyong kontrasona supposedly has 3 parts. Yes. Yung una, nirefute ninyo yung mga pinagmamalaki. Yung pangalawang part is about what? It's about the flood control. Flood control. Papaliwanag ko Exclusively. kung ano nangyari. Kasi ayaw talagang yung mga investigasyon puro bitin eh. Puro mga for example, sabi ni Senator Lacson, nakatanggap si mga Bersamin ng 8 billion pero hindi na inimbestigahan. Sabi ng Supreme Court, yung pinalabas na Alam mo na tawag dyan na kung Egay, ang tawag dyan ng mga remulya, dyan sa mga tulfo, dyan sa dyan sa style na yan. Tawag nila dyan, hausiaw. Hausiaw yung investigation. mga unprogrammed appropriations, pirmado lahat ni Secretary Pangandaman yung nadala sa mga flood control projects. Hindi rin inimbestigahan, in-appoint pa. So, bakit ganon? Bakit ganon? At ang sa mangyayari ho ba yun sa Monday? Kamo? Yes, Monday. Sa Monday. At papangalanan ninyo yung posible sa mga... Hindi, I will just name the districts with the biggest allocations. Tapos bahala na sila, prosecutor ba yan o hindi? Alam mo, dapat mapunta yan kila Attorney Ligutan at Attorney Lorna Capunan, the ones who do the heavy lifting. Maraming salamat sa oras mo. Ngayon na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Basta ako ayoko ng baboy. Ito si Lord, di ko alam kung gusto niyang baboy. Malino natin Pilipinas.